Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga kalagayang legal at tradisyon ng mga kababaihan sa iba't ibang uri ng pamumuhay sa Asya. Sa bahagi ito ay bibigyang pansin natin ang kapangyarihan ng mga diyosa sa Asya at ang mga probisyon na may kinalaman sa kababaihan sa Kodigo ni Hammurabi at Kodigo ni Manu. Halina at simulan na natin. Ang mga diyosa sa sinaunang Asya. Si Tiamat ay nagmula sa Babylonia sa sinaunang Mesopotamia. Nagmula kay Tiamat ang iba pang mga diyos tulad ni Marduk, ang pangunahing diyos ng mga taga-Babylonia. Sa Mesopotamia rin nagmula si Namu, ang diyosa ng tubig. Naging mahalaga sa paglikha ng tao dahil sa naging mahalagang sangkap ang tubig sa pagbuo ng luwad sa paglikha ng tao. Si Inanna ay nagmula rin sa Mesopotamia. Siya ang diyosa ng pag-ibig, digmaan at lupa o Mother of Earth. Bilang diyosa ng lupa, sa kanya nagmula ang lahat. Sa hanay ng mga Semitic, si Inanna ay tinawag na Ishtar. Sa bansang Japan naman nagmula si Amaterasu o Mikami. Siya ang diyosa ng araw. Sa kanya nagmula ang mga emperador ng Japan. Pinahalagaan siya ng mga Hapones. Makikita ito sa bandila ng Japan kung saan prominente ang sagisag ng araw. Ang mga kababaihan sa Kodigo ni Hammurabi at Kodigo ni Manu. Noong panahon ng mga Babylonian sa kanlurang Asya, isinabatas ni Haring Hammurabi ang maraming kaugalian na umiiral sa lugar. Ang koleksyon ng mga batas na ito ay tinawag na Kodigo ni Hammurabi. Sinasalamin ng ilang probisyon nito ang mababang pagturing sa mga kababaihan. Ang mga babae ay itinuring na bagay na maaring ikalakal, kaya't ang pag-aasawa ay maituturing na isang transaksiyong pananalapi. Ang ama ng babae at ama ng lalaki ang papasok sa isang kontrata. Magbibigay ng isang regalo na karaniwan ay pera. Ang ama ng lalaki sa ama ng babae. Kung sasang-ayon ang ama ng babae sa regalo, bibigyan niya ang kanyang anak ng dote na mananatili sa kamay ng babae sa oras na ikasal siya. Ang doteng ito ay nagsisilbing proteksyon sa babae. Madalas na sa pagkabata pa lamang ay inaayos na ang pagkasundong magpakasal ang isang babae at lalaki. Sa oras na may sapat na gulang na ang babae, sila ng lalaki ay maaari nang magbuklod. Samantala, ang babae ay nananatiling nakatira sa sariling bahay. Ayon sa batas ni Hammurabi, ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay parurusahan ng kamatayan. Sa oras na mahuli ang babaeng nakikipagtalik sa ibang lalaki, pareho silang itatali at ihahagis sa malalim na bahagi ng ilog o dagat. Lubos na kapangyarihan ang asawang lalaki sa kanyang pamilya at maaari niyang ipagbili ang kanyang asawa at mga anak. Ipinagbawal ng batas ni Hammurabi ang paglahok ng babae sa kalakalan. Ngunit may mga katibayan na nagpapakita na malayang nangangalakal ang mga babae. Ang kababaihan na may sariling negosyo at nagpapatakbo ng kanilang mga lupain. Kung ibabatay lamang ang batas ni Hammurabi, ang kababaihan ng kanlurang Asya ay walang karapatan. Ang Timog Asya ay may katumbas na kodigo ng mga batas. Ito ang Kodigo ni Manu, na sinasabing nabuo noong huling bahagi ng unang siglo BCE. Ayon sa kodigong ito, sa oras na ang isang Brahmin o pari ay makipagtalik sa isang mababang uri ng babae, tiyak na siya ay mapupunta sa impyerno.
Tutol din ang kodigo sa kalakaran ng pagbibigay ng dote. Ang dote at pera o pag-aari na ipinagkakaloob sa pamilya ng mapapangasawa. Ayon sa kodigo, ang ama ng isang babae na tumatanggap ng dote ay maihahalin tulad sa isang tao na nag-aalok ng babae sa isang lalaki. Sinasabi rin sa kodigo na ang huwarang agwat ng edad ng mag-asawa ay 3 beses ang tanda sa lalaki sa kanyang asawang babae. Ayon rin sa kodigo, ang amang ayaw pang ikasal ang kanyang anak na nagdadalaga ay nakagagawa ng isang paglabag sa batas na kasing sama ng pagpapalaglag ng bata. Ito ay sa dahilan na dapat nagluluwal na ng sanggol ang anak na babae. Ang isang katibayan ng pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa mga kababaihan sa kanlurang Asya ay ang malaking papel na ginagampanan ng reyna ng mga Hittite. Ang reyna ay may mahalagang papel sa buhay panrelihiyon ng mga Hittite. Maliwanag na makikita sa probisyon ng kodigo ni Hammurabi at kodigo ni Manu ang mababang pagtingin sa mga kababaihan. Hindi pantay na karapatan tulad ng sa mga lalaki. Ngunit may bahagi din sa Mesopotamia, partikular sa Hittite, na nagkaroon ng mataas na pagtingin sa mga kababaihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!